Ito rin yung season na magdi-decide kung lilipat ba si Giannis ng team. Nasa number 5 pa ang Bucks na mayroong 29 and 24 record. Lamang ng 2.5 talo yung Milwaukee kontra sa Detroit kasi nasa kanila yung tiebreaker. Naghahabol naman ng isang panalo yung Bucks kontra sa Pacers. Siguro naman hindi na iiwas yung Milwaukee Bucks dahil si Butler wala na sa Miami Heat kasi lumipat na. Sa current spot, magtatapat kung playoffs na ngayon yung Indiana at Bucks. Merong pang calf injury si Giannis. Hindi rin minamadali ng Bucks na bumalik. Gusto rin nilang masiguradong makakapaglaro si Giannis sa playoffs. Last February 3, huling nakapaglaro si Giannis. Base sa remaining schedule, pang-7 sila sa may pinakamahirap na remaining games. Sa 29 na natitirang laro, 10 games doon, kalaban nila nasa top 6. Yung 19 na natitira, 13 ay either nasa contention ng number 6. Ang makakalaban naman nila sa pwestuhan ay Pacers, Detroit, Magic at Atlanta Hawks. Ang Cavaliers naman nasa 28 remaining games. Kailangan nila ng 10 panalo para masecure yung unang spot sa playoffs. Sa next 10 games nila, kalaban nila doon ng Celtics, Memphis, Knicks at Bucks. Ang Boston, ang number 3 team na merong pinakamadaling schedule behind sa Raptors at dito sa Wizards. Sa 27 remaining games ng Celtics, 8 games doon na ang makakaharap nila ay kasama sa top 6. Yung nasa 13 games naman na ang makakalaban nila doon outside na ng top 10 or nasa tanking side. At yung natitira nasa contention ng at least top 6 or kaya sumabit lang ng top 10. Sa West ulit, yung Rockets naman wala silang assurance pa sa ngayon sa top 6 dahil sa nangyaring 3-7 record nung last 10 games, lalo na yung 6 game winning streak. Ang window ng Rockets para makasecure ng playoff spot ay yung buong March. Kapag kasi dumating yung last 8 games at dikit pa rin sila sa standing, ang huli nilang makakalaban dun ay yung mga nasa contention ng top 6 gaya ng Lakers, Clippers, OKC at Nuggets. Ang Thunder naman, wag lang matalo ng 14 straight, pasok na sila sa playoffs. Para makasecure ang Thunder, kailangan nila ng 15 wins sa remaining 28 games. Last push na yon para kay SGA para sa MVP ladder na siya ang nangunguna. Mga mid-March, lalabas na ulit yung tracker para sa mga boto. Contract security rin naman yon para kay SGA para manalo ng MVP. Pangpalakas din kasi yun ng benta sa kanyang signature shoes or sa kontrata. Base sa natitirang schedule, mukhang kayang makuha ng OKC ang 60 wins ngayon taon. Base pa sa basketballreference.com, si Jokic pa rin ang majority na makakakuha ng boto para sa award, 71%. Ang tanging makakatalo kay Jokic dun, yung patig ng media na iboto siya. Unfair standard na kasi si Jokic, lamang na lamang siya sa advanced stats. Lalo pa nagbigay ng komento si Stephen A. Smith na hindi dapat international player ang maging face ng NBA dahil yung mananalo ng MVP award, kalimitan siya yung didikit doon ay yung dalawang candidate doon, international player. Yung pangatlo pa nga doon sa basketball reference, si Karl Anthony Towns, ay international player din yun. Si Jokic kinumpara kay LeBron kung paano binoboto dati dahil natatalo siya sa narrative. Pero ngayon, sa narrative kay Jokic, lamang din kasi siya sa stats pero yung unang magiging sentro sa history kung sakali na merong triple-double average. Hindi man siya yung unang player dahil nga merong Oscar Robertson at Russell Westbrook pero siya yung unang sentro na makakapagtala ng ganong stats at record na hindi na malilimutan. Kaya ayaw din ng iba kay Jokic dahil halos wala siyang ka-effort sa pagtitraining kapag off-season. Painom-inom lang tapos pagbalik ng NBA season siya pa rin na nangungunang player. Hindi rin ganun ka-exciting na player si Jokic. Simple lang pero dominante.